yun dati ah. Reset. At ito na ang bagong seat natin. First gear lang. And we are back with another video. Wag na natin patagalin pa. Ang topic natin ngayon ay ang pinagawa kong custom seat sa Navatech Customs. So ngayon ko palang masusubukan to kasi kita niyo naman ang panahon. Ngayon lang ulit umaraw. Pero bago natin i-test ride kung mas comfortable ba talaga to o puro looks lang, i-check muna natin. Pakita muna natin sa inyo. So ito yung stock seat ko. As you can see, ang stock seat dapat meron tong strap dito, pero ganyan lang itsura niya, plain lang. Tapos yung kurba kung saan naging controversial ang itsura ng upuan ng XSR 900 na pag ganun. Yung iba ayaw, yung iba gusto. So yan siya. Pero yung sa atin talaga, yellow stitching. Galing kasi sa black na XSR tong pinahiram sa atin. So shout out to you Sir Vance. Salamat kasi meron tayo nagamit habang nagpapagawa tayo ng custom. Dun sa mga bago pa lang dito sa channel natin, upuan ang pinakapangit sa bagong XSR 900. So hanggang ngayon ganun pa rin naman yung tingin ko. Kaya nag-decide tayo na ipagawa na. So medyo napapatagal ko na ata. At ito na ang bagong seat natin. Tada! Yun oh, ang forma. Sa totoo lang, ngayon ko lang siya nilapat dyan. Kasi matagal tong nasa bahay. Hindi tayo nakapagmotor dahil sa panahon. Ganda siya. Kahit nung itong upuan pa lang nasa bahay, sabi ko, ang ganda, ramdam yung quality niya. Tapos parang mas premium tingnan. Sa atin, ang pinili ko, pinakabit ko pa rin itong strap. Pero yung pinakakatawan niya na leather, itong makinis na leather, balat na yan galing sa kanila. So yan na yung texture. Iba na. So kita niyo naman, mas itim to kesa dito. Tapos medyo two-tone yung pinagawa natin. Pero black pa rin parehas. Ito, mas magaspang siya. Kung naririnig nyo, ewan ko, basta mas kakapit siya. Yun ang in-expect ko, hindi ko pa nasasakyan eh. Ito, smooth lang. Yun yung maganda sa kanya. Tapos pakita ko sa inyo yung screenshot dito nung pinagkopyahan ng stock seat. Sabi ko doon, kahit yung bilang ng mga guhit, gayahin sana nila para hindi masyadong maiba. So kayo na ang mag-judge kung nakopya ba nila o hindi. Pero for me, solid na solid ang kinalabasan ng stock seat natin. Ng modified seat natin from Navatech. So shout out to you, Sir Navatech. Napakaganda ng itsura. Tapos pinakabit ko pala to, mga small detail ng XSR, itong branding. 'Di ba ang ganda? Kasi hindi siya sobra-sobra yung itsura. Unang salpak, custom seat para sa ating XSR 900. Pakita ako ng screenshot dito. So meron siyang in-insert na gel. Hindi natin pinakapalan ang pinaka main form ng upuan. So kung gaano siya kanipis, gaano siya kakapal dati, ganun pa rin. Kung meron mang difference, siguro napakaliit lang. Pero ang pinilitan dito yung gel dito, in-insert siya. And yung overall style, ibang-iba na siya. So tara, i-check na natin yung quality. Tapos ikot-ikot muna tayo. O kada loop. Let's go! First gear lang. Ngayon na lang ulit kami nagkita ni Haring Araw. Tagal-tagal din tong bagyong Christine. Actually di pa siya umaalis, pero paalis na. So sana di na bumalik. At ang hirap ng may bagyo. Buti tayong problema lang natin, hindi makapagmotor. Pero yung iba apektado talaga. Siyempre, kawawa rin, di ba? Ganda. Aprilia. Umaraw na kanina, parang dumidilim pa ulit ah.
Okay, so far ang napansin ko sa upuan natin ay medyo tumaas siya ng konti, pero sobrang konti lang na ngayon nga hindi ko na nararamdaman. Pero kanina pag upo ko pa lang, alam ko agad na hindi siya yung normal na height. At pagdating naman sa comfort, siguro yung gaspang muna. 'Di ba iba yung texture nung pinaka upuan? Kasi naka two tone tayo, or two tone pa ba tawag doon? Basta magkaiba yung texture. So, mas makapit siya. Kung makikita niyo, naka jogger pants lang ako. Madulas to sa tangke. Yung kapag kiniskis mo, mag-slide lang siya. Dito sa upuan natin ngayon, hindi ako nag-slide. So parang tingin ko mas makapit to kaysa dun sa stock. So all goods. Pero sa comfort wala pa akong masabi. So totoo lang, hindi rin naman ako masyadong nag-e-expect kasi napakanipis lang talaga ng upuan. Tapos kung may madagdag man na foam, konti lang. Unless gugustuhin mong kumapal at maiba yung form ng motor, which is ayoko. Kasi maninibago sa itsura ko, tingin ko ito pa rin yung yung overall look niya na type ko. Pero nagpalagay tayo ng gel. So far hindi ko pa ramdam yung improvement. Hindi ko pa alam, in short. Itong pag-custom naman ng upuan, sa totoo lang, matagal ko nang pinaplano to, pero hindi ko lang matuloy kasi nga alam ko na posibleng wala namang magbago kundi itsura. Wala namang problema sa akin yung style ng stock seat. So ang pinaka naging dahilan ko lang kung bakit ginawa ko na, may mga ride ako na kung dati inaantay ko pang tumagal bago sumakit, parang nasa mood din ng bayag ko at saka ng puwet ko eh. Parang doon siya nagbabase. So meron akong mga ride na sumasakit agad sa itlog at saka sa puwetan ko. So syempre ayaw naman natin ng ganun lagi yung nararamdaman natin, di ba, pag nagra-ride. Kahit yung mga gantong paikot-ikot lang, ayaw natin ng sumasakit agad yung puwet natin. So sabi ko, sige, try na natin. Total, magpapasko naman, yun na lang yung pinaka regalo ko sa sarili ko. So sana di naman masayang yung pera natin. Pero kung forma lang, bawi-bawi na eh. Nagagandahan na talaga ako. Sorry, napatakbo sila. Hindi ko naman kayo sasagasaan. Uy, may house na. Putek yan. Wala yun dati ah. Reset. Ayop ka. Hindi ko nakita. O nakalimutan ko lang. Ito kasi may humps. Hindi naman siya mukhang bago. So baka nakalimutan lang natin na may humps. Wasak ang motor. Ay, pang helicopter. Pang helicopter pala doon. Kala ko doon yung parking. Paano ka magpa-park doon? Sorry. Mamaya surpresahin tayo ng mga bagong humps. Natatakot ako. Parking ito, dulo na. Pwede pala yan. Sa mga viewers natin na taga Metro Manila lang, Pasay, mga ganyan, Pasay, Makati, kung naghahanap kayo ng tanggal katilang na ride, ito ang gawin nyo. Okada Loop. May ikot-ikot nga lang siya. Tapos maikli lang, pero pwede na kasi walang tao, tapos makakabirit ka ng konti. Tingin ko yun naman yung maganda dun. Tapos babalik lang kayo dito sa ilalim ng tunnel. Pabaliktad naman yung ilulup nyo.
sa likod pa rin ng Okada. Ito, lalo na to, lagi itong free. Nakalimutan ko na nga yung mga ligo eh. Gugulat ako. Kahit traffic sa Metro Manila, dito hindi. Maganda pa mag-picture dito. Actually, di naman natin kailangan mag-ubos ng gas pala. Kunin lang natin yung mga gantong lane. Dito ako una nag-practice, lalo na talagang di pa ako marunong. Noob pa rin naman ako, pero at least ito yung parang stepping stone. Ito, itong curve na to. Yan. O diba, di na tayo nagpipreno ngayon. So recommended tong Okada Loop para dun sa mga baguhan katulad ko. Sams kanina, bomba. Ang presyo nga pala ng upuan ay 8,500. Hindi ka nila bibigyan ng upuan ha. Yung stock mo i-alter lang nila. Hindi ko rin sigurado kung mura yun o mahal, pero parang medyo namamahalan ako ng konti, or sakto lang, mga ganyan. Alam ko rin pala na marami pang pagawaan dyan na masikat katulad nila Batosay, pero kaya ako napunta dito sa Navatech. Kapag tinignan nyo yung profile nila, marami silang experience sa mga classic bike, specifically XSR 900. So syempre, kahit na anong galing nung iba, para sa mata ko, ang Navatech, mahusay na sila, sanay pa sila doon sa motor ko mismo. So malaking plus kasi yun kaysa doon sa magaling lang, tapos baka mamaya first time nila maka XSR 900, mahirap na, di ba? Solid. So far sulit yung 8.5 natin ah. Tapos parang mas tumapang yung itsura niya, o dahil sa gulong yun. Again, ang gel insert na nilagay ay mga hanggang dito ni-request ko eh, kasi dito yung sumasakit yung ano, yung sinasabi ko kanina. Grabe, sobrang dumi na ng motor natin. Pa car wash kaya ako, pa motor wash kaya ako, saglit lang. Punta tayo Wet Monkeys. Oo, sige, alam ko naman sumagot kayo, di ba? Malamang tapos na to nung in-upload ko. Tara, punta tayo Wet Monkeys. Sound check, hot start. Tahimik. Honest feedback ko lang sa tunog nitong XSR 900, mas gusto ko yung tunog niya sa low RPM. Parang mas sobrang bassy siya, pero kapag umaangat na, tapos yung high RPM na, nagiging matining siya eh. Hindi ko gusto. Ayan, okay yan. Ewan ko kung pansin kapag nasa mic na, pero ang bassy sobrang sarap sa tenga. Pero yun nga, kapag bumibilis na, high RPM tayo, na high gear, medyo naiiba na yung panlasa ko. Uy, hanggang ngayon nagugulat pa rin ako sa hatak nito. Tapos yun, minsan, or madalas pala, kung napapansin nyo, hindi ako nag-quick shifter ng 1 to 2. Kasi ano siya, false neutral. At medyo known naman or common naman yung issue sa pag-false neutral kapag gear 1 to 2 ka, kasi nga nandun sa gitna yung neutral. Pumapasok lang siya ng sobrang swabe kapag malakas na yung hatak ko or mataas ulit yung RPM. Yan, hindi siya magpo-false neutral. Pero kapag yung mga pantamad lang na takbo, 1 to 2, ayan, huwag kang magtataka kapag nag-false neutral ka. Kaya dati sa mga video natin, yung mga matatagal ng viewers dito sa channel natin, alam nyo na marami tayong highlights na in-upload, bigla na lang nag-neutral. Nagbanggit nga pala dun sa comment, gusto niya magpa-review ng ZX25RR. Gusto ko rin naman mag-review ng mga ibang motor,
Pero wala akong ibang nahihiram kung hindi yung kay Airpat lang na Hypermotard at saka S1000R. So sabi niya, banggitin ko daw sa vlog, baka magpahiram. So nakakahiya man, hindi ko rin naman alam yung kalakaran kasi bago pa lang tayo dito sa motovlogger industry. So baka lang may gusto nga magpahiram sa inyo ng 25RR na Kawasaki ZX25RR. Tama ba yung pangalan na sinasabi ko? So yun, tara review natin. Pwede naman. Doon naman sa mga talagang gusto kong sana makahiram, kakapalang ko na yung mukha ko, sinabi ko na eh, T-Max at saka 400cc ng Kimco, yung exciting. Yan dalawang yan ang gusto ko talaga mamaneho sana. Grabe naman yung tatak na to, lahat nilagay. Mitsubishi niya may pakpak na. Dito rin tayo nagpalagay ng ceramic coating. Kasi dito rin natin pinatanggal yung PPF na pangit na pinalagay natin dati. Sila na yung nagtanggal nun. Tapos diniretso na natin ng ceramic coating. So ngayon time na para i-booster. Mag-inquire tayo about that. Pero for today, ipa-wash lang natin yung bike natin tapos uwi na tayo. And dito ko na rin i-end yung video. So sa mga nanood, salamat sa inyo. Kung nagustuhan nyo itong bagong custom seat natin, punta lang kayo sa Navatech Customs, masasearch nyo yan sa FB. Or comment kayo, ilalagay ko sa description at magre-reply ako sa inyo. So again, sa mga nanood, salamat sa inyo. Ride safe everyone. Peace!